Magandang araw mga kaibigan. So, kaabang-abang ang mangyayari ngayon. Natapos na yung Grand Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ano ang magiging aksyon ng mga kongresista? Nako, si Ted Filon nagbigay na ng babala. Kapag nag-decide ang mga kongresista na hindi grounds ang impeachment, yung mga articles na isinabmit at sabihin ng mga kongresista na hindi grounds, patay kayo, bata kayo. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Pag nagtagumpay si VP Sara laban sa impeachment sa kanya, anong mga posibleng mangyari? Pakinggan natin si Ted Filon. Sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Pero huwag na ho tayo magpaka magpakatanga dito, di ba? So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot break away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. Panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang digdig ninyo na impeachable offense ito? Yan. Paano yung pagkakamali ito? Na ground for impeachment ito? Ay may naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. Leaders ay kinausap ko ng presidente. Ang sabi daw nila fellowship. Pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? So ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano kahuhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay. Ito po gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga sila mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga ito po'y available. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice. Na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yung pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government, sa ilang mga panayam, at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung ang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment, at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Yun, ang problema. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, kaya iniharap dito mga kapatid na ebidensya ko nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government?
So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Di ba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dig-dig ninyo na impeachable offense ito? Yan, Paano yung pagkakamali ito? Oh. Na ground for impeachment ito? Ay may naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite, ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung gaano kayo kagagaling gusto dyan. Hindi ba? O, di ba? Oo, Di ba, girl? kailangan ko na yung sinabi nila dito sa komite, nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP, makita natin Sa Committee on sa Justice. Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or I am how sorry, do you baby. escape? You cannot break Diba? away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? O, ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Eh, ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oh, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere. Oo. Ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Eh, paano yan? Galing sa Okay, so ngayon, malaking problema ang mga kongresista. Lalo na itong natapos na dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo. So, marami ng mga house leaders na nagsasabi na hindi na nila pag-usapan. Congressman Abante nagsabi na hindi na kailangan yan. Tapusin muna ang eleksyon. Meron ding nagsalita rin si Congressman Dan Fernandez na nakikiisa sila, nire-respeto nila yung rally ng Iglesia ni Cristo. Marami pa, mga ibang house leaders. Ang nagrereklamo lang, nagbibigay ng negative reaction sa INC rally, yun lang Makabayan Black. Itong mga nasa minority, halos, I don't know parang tumalima sila sa panawagan. Parang nakinig sila sa panawagan. So, bantayan natin, mag-break na ang Kongreso ngayong Pebrero, kalimutan ko yung petsa. Counting session days na lang ang naiiwan sa kanila. Hanggang ngayon, di pa umuusad. Yung 3 impeachment complaint, nandun pa rin sa opisina ng Office of the House Secretary General. So ano na ngayon? Lumamig na. Kaya ang mga pro-impeachment group ngayon, Makabayan Black, kahapon, nag-rally daw sila. Kailang wala pang 200 na nag-attend, nag-misa na lang. Nilangaw po ang pro-impeachment rally. So, uulitin another rally na naman sila bukas para ipakita sa taong bayan, lalo na sa mga kongresista, na maraming tao rin na gusto ng impeachment. Kakaunti nga, wala nga 200 yung nag-attend sa misa. Gusto nilang tapatan yung rally ng iglesia. Kaya lang,
Wala, hindi nila kaya yung ano. So, malalaman na lang natin ang mangyayari sa impeachment complaint labang kay BP Sara after the election. Kasi, umiiwas. Baka. Wala. Sabi nga ni Secretary General, House Secretary General Velasco, ang mga kongresista nag-iisip ng maigi, baka maapektuhan ang kanilang re-election bid kung basta-basta sila mag-endorso sa impeachment complaint, papalapit na ang election. So, after election, dyan na natin malalaman kung ano ang mangyari sa impeachment complaint laban kay BP Sara.